Ayan, hello po, good evening. Ito na po yung katuloy nung ating last discussion which is the obesity or obesity. Next is the atherosclerosis. So, ano yung atherosclerosis? Ito is a chronic disease. When we say chronic disease, matagal na or more than ilang months ulit? More than 6 months. Pero mostly itong chronic disease is masasabi natin, yes, doon nag-start sa 6 months and also, ito yung mga pangmatagalan na kapag nakakilala ka ng patient na may chronic, mostly nasa more than 3 years na yan. Pero ang start niya is the more than 6 months. Kapag naman less than 6 months, anong tawag doon? It is the acute disease. So, atherosclerosis is a chronic disease. Malalaman natin bakit ba chronic, bakit pangmatagalan na disease itong si atherosclerosis. Itong palatandaan natin dito, 'di ba? Ang atherosclerosis is kung saan yung fats, taba, cholesterol, at yung ibang substances na tinatawag na plaques or flakes ay nagbe-build up or nagpapatong-patong doon sa inner wall ng arteries. Saan yan? Kung ito yung ugat, yan, diyan dumadalo yung dugo. So, yung inner walls, yung nasa inside na wall ng isang ugat. Okay? So, dahil merong nakakadikit doon, nagkakaroon tayo ng pagtaba nung flakes na yon, nung bagay na yon na fats, cholesterol. That is why nagnanaro o lumiliit yung daanan. Imbes na ganito kalaki yung daanan, dahil merong nakadikit dyan sa inner wall, nagiging narrow na lang yung daanan. So, kamusta yung BP mo dyan? Mataas ba or mababa? Siyempre yung BP dyan is tataas. Ang imagine na lang natin dyan is yung hose. Yung hose na kapag inipit mo yung half, anong mangyayari? 'Di ba mas malayo yung mapupuntahan ng water na yon? Ganon din yung nangyayari sa BP. Kaya nga tinatawag, ano ba yung meaning ng BP? 'Di ba? Blood pressure. So, the more na mas narrow yung daanan niya, mas tumataas yung pressure, thus tumataas din yung BP. And ano ba yung stiffening? When we say stiffening, ito yung pag-harden. Nag-harden or tumitigas yung arteries natin. That is why kapag nag-harden, 'di ba, ang ating arteries or vessels is a kind of what we call muscle. When we say muscle, ang muscle ba nagko-contract? So yes, nagko-contract ang muscle. So dito, what if yung iyong ugat is matigas? Paano siya magko-contract? Paano siya magnanarrow? Paano siya magdadilate? Kapag nag-stiffen yan, ganyan na lang siya. Tapos, sa gilid niya, meron pang nakadikit. So, sa nakikita mo, super pangit. So, pangit din yung patient na yan. So, dahil doon, bumababa yung blood flow sa mga vital organs. When we say vital, ano ba yung naiisip natin na organs? Probably, ano yung una mong maiisip dyan? The heart, syempre. Ano pa? The brain. Ano pa? Kidney. Next, ano pa yung naiisip? Liver. And all of our organ system. So, ito is one of the leading cause ng heart disease, stroke, peripheral artery disease. Heart disease is sakit sa puso. Stroke is nagkakaroon kapag ang ating ugat sa utak ay nabarahan, kaya namamatay yung tissue doon. Thus, kung saan parte namatay yung tissue, yung function nun is mawawala totally. Since deads or patay na yung tissue. Why? Bakit namatay yung tissue? Dahil kulang yung dumadaan sa kanya na blood, kulang yung dumadaan sa kanya na oxygen, and kulang yung dumadaan sa kanya na sugar. Yan, may dalawa kasing types ng stroke. Sa madaling salita, may stroke na kulang sa oxygen, and may stroke na dahil meron tayong nagclot or namuo, bumara. Ganon. And peripheral artery disease, when we say peripheral, peripheral is nasa kabaliktaran siya ng center. Kung ang center is ito yung katawan mo, ang peripheral is itong kamay, tsaka paa. Ayan. So, ano yung palatandaan na gusto kong malaman mo dito sa atherosclerosis? Nung student ako, ang palatandaan ko dyan is itong AT.
84, pag dinagdagan natin yan ng letter F, so ano nang basa dyan? 'Di ba, basa niya is fat. So, anong disease yan? Disease or fat disease. Yan, kayang-kaya mo na ipaliwanag bakit ba nangyayari yung atherosclerosis. So, atherosclerosis is a silent disease. So, guess why? Bakit kaya silent or silent killer ang tulad ni atherosclerosis? Kasi nagde-develop siya slowly. Hindi naman yan basta-basta ito yung ugat magbigla-bigla ang magpa-pile up. Over time. Ito, after 1 year, ganito na siya. After 2 years, ganito. After 3 years, hanggang sa magkaroon na ng sintomas. Kaya kapag nagka-sintomas ka ba, ibig sabihin malala na yung case mo. So, yes, kasi silent disease natin yan. Kaya, nasagot na natin yung kung bakit siya chronic, hindi siya acute. So, dito, yung mga sintomas. So, depende daw sa kung anong ugat yung apektado. Why chest pain or angina? Ito, isa to sa mga dapat kinakabisada natin as a nursing student. Angina is what we called or a medical term for chest pain. So, ito, ang nangyayari, yung coronary arteries, when we say coronary, yung heart, arteries, yung ugat. Ugat sa puso is sumikip dahil may plaque, kaya mas mababa yung blood na pumapasok sa heart muscle, especially during exertion. So, paano ba yan? 'Di ba natatandaan natin, si heart yung nagpa-pump ng blood. So, ngayon, kung si heart ang nagpa-pump ng blood, nalilimutan natin na si heart kailangan din niya ng blood niya mismo. So, paano nangyayari? Paano nagkakaroon or paano nasusuplayan ng blood si heart? So, dito, meron tayong, ito, si heart ay nagko-contract, nagdadilate. Kapag nag-contract si heart, mailalabas niya yung blood. Kapag nag-dilate si heart, papasok yung blood. Kapag nag-dilate yung muscle ni heart, magdadilate din yung ugat na para kay heart. Kaya, pag dilate niya, papasok ngayon yung blood, thus masusuplayan ng blood yung mismong heart. However, dito sa nangyayari, kaya ka nagkaka-chest pain or angina, kasi yung ugat na kailangan pasukan para maglagyan ng blood si heart is sumisikip. Kasi heart mismo yung nagpapump. So, the more na ikaw is may mababang oxygen, nagkakaroon tayo ng pain. Kaya, ang tatandaan sa heart, kapag tayo is nagkaroon ng less oxygen, sumasakit yung parte na yun. Kaya, makikita mo yan sa patient na inaatake sa puso. Myocardial infarction. Yaan is namatay yung tissue sa heart. Ano yung sintomas dyan? Yan yung naririnig natin na biglang sumakit yung dibdib, kasama yung panga or jaw, kasama yung left shoulder. Kumbaga tumutugon. Kaya yung pain, isa siya sa pinaka-vital symptoms para malaman mo kung ano yung nangyayari sa pasyente mo. So, nagkakaroon ng pressure sa chest. So, dito, monitor chest discomfort. Check mo yung oxygen niya, okay ba siya? Yan. Leg pain while walking. So, nasasaktan ka kapag ikaw is naglalakad kasi yung ugat sa legs mo or sa paa mo is nagnanarrow or sumisikip. Tapos, syempre nagsisikip, nagde-demand yan, asan na yung oxygen namin, asan na yung oxygen namin, causing the cramping or pain. Yan. So, encourage gradual walking, dahan-dahan yung pag-walk, wag yung pepresahin mo agad na magwo-walk ka ng 30 minutes. Pwede naman mo ng 3 minutes, then 5 minutes, then 10 minutes, hanggang sa makayanan. Numbness or weakness. Bakit ba nagnanumb? Dito nakikita to kapag daw yung carotid artery sa leeg natin or cerebral artery sa may utak. So kapag baba yung oxygen na nade-deliver dito sa parte na ito, nagkakaroon ngayon ng transient ischemic attack. Itong ischemic attack or TIA is a kind of what we call mild stroke. Ito ang stroke na pwede nating i-reverse. Yan, reversible siya. Ibig sabihin, pwede si patient bumalik sa dati or sa normal. However,
kapag ang mga patient is nagkakaroon na ang TIA, mas mataas na yung chance nila na magkaroon ng stroke totally. Ayan. So, shortness of breath kasi kulang ka sa oxygen. Yan na yun. Erectile dysfunction. Erectile dysfunction is for the, ano yan, sa female or sa male. Sino ba ang may nag-e-erect or tumatayo na organ? 'Di ba yung men or lalaki? Ang penis ng men is mayroong mga vessels or ugat. So, kung yung vessels na yan is nananarrow, natatakpan, nababarahan, wala siyang ngayong kakayahan para mag-stand up, causing erectile dysfunction and it is optional. So, dito kasi nagnanarrow yung arteries na nagsusupply doon sa pelvis or sa may bandang pantog. That is why nagkakaroon ng hindi pagtayo ng organ na yun. Yan. So, causes and risk factors of atherosclerosis dahil mataas po ang low density lipoprotein or bad cholesterol na nagpo-form ng plaque sa arteries. Hypertension kasi nga tumataas yung pressure. Smoking. Ang smoking is nakakasira noong inner wall or what we call the endothelium. And ang pagsisigarilyo ay nakakapagpababa na ang good cholesterol na dapat mataas. Si obesity and poor diet naman, dahil ikaw ay masarap kumain, tataas ang triglyceride mo at LDL. Si LDL, yung pinaka alam na alam mo na, which is the bad cholesterol. Diabetes, tumataas ang sugar. So, kapag tumataas ang sugar, nakakasira daw siya ng blood vessels. Kasi, anong nangyayari, nag-i-stiffen din ang inner wall niya. Ganon din ang diabetes. Yun din ang kanyang sintomas. Stiffened or tumitigas yung kanyang mga ugat-ugat. Physical inactivity, hindi nagsisirculate mabuti yung high density lipoprotein or yung good cholesterol natin. And then family history, lahi-lahi yan. Ganon. Prevalence naman, leading causes of death worldwide, mapa-Pilipino ka or what? Yaan. It develops gradually. Alam mo na why. Bakit siya tinawag na chronic? Bakit tinawag na gradually? Nagsisimula yan ng bata ka pa hanggang ikaw is tumanda. So, probably, kaya naririnig natin na, sisingilin ka din yan pag tumanda ka. Yon. Sometimes even in adolescence or mga dalagat binata. Probably sila yung mga super hilig dun sa mga sinabi ko na causes and risk factors. Dietary management, ito na yung more on the nutrition. Ito yung sinasabi ko sa'yo na dapat alam mo, which is the low salt, low fat diet. Low salt, bawal po yung mga maaalat ha, bawal din po yung mga matatabang pagkain. Iwasan po natin or kung hindi maiiwasan, try po natin na on moderation or mababa lang yung content. Kasi 'di ba nung nagko-compute tayo, nakikita mo sa meat, meron siyang ang one exchange of meat is mayroong protein and mayroong fat agad, 'di ba? Ang milk ay mayroong fat. So, yon. Doon makakatulong yung knowledge natin. And increase fiber, taasan ulit yung fiber like whole grain, vegetable, and fruits dahil daw ito is nakakapagpababa ng cholesterol. So, pag pala nagulay ka, no, bababa yung cholesterol. Choose healthy fats. Meron tayong mga healthy fats like yung, ayan, favorite mo, OMG. Olive oil, fish, and nuts. Yan, lahat, paborito mo. Limit refined carbohydrates and added sugar. When we say refined, ito yung mga processed food prinoseso nasa canned and added sugars. So, kapag ginawa mo yan, babagsak or bababa din ang iyong triglyceride. Reduce salt intake para mabawasan ang hypertension. Why? Ang sodium loves water. Kung nasan si sodium, pa-follow si water. Encourage balanced meals and portion control. So, dito din pumapasok yung ating pinggang Pinoy. Ganito lang, 1/4 dito, vegetables, protein, rice, ano pa to, fruits. Portion control, para ma-maintain natin yung healthy weight. Di ba nung nakita mo, yung kinocompute natin, ina-assess niya yung activities mo, ilan ba yung kilocalories na kailangan mo, ano-ano ba yung kailangan mo, more on mataas ka ba na protein, mababa na fat, high carbs ka ba? So, imagine, sa pag-meal plan mo pa lang, kaya mo na ma-maintain yung healthy weight mo.
As long as nasusunod mo yung activity na sinabi mo and meron kang balanced meal, mas maganda yan in the long run, more on healthy weight. Yan. So, dito, assess risk factor. O, ma'am, patient, meron po ba kayong lahi ng sakit sa puso? May lahi po ba kayo ng diabetes, high blood? Nagsisigarilyo po ba? Ano po ba yung activity niya sa bahay? Naglalakad po ba or magdamag nakaupo? Yan, lifestyle modification. Ano yung mga signs of complication? Heart attack, stroke, peripheral artery disease. Kapag nalaman mo, mataas ang kanyang low density lipoprotein. O ma'am, nahihilo po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Sa may paa? Okay lang po ba? Walang masakit kapag naglalakad? So, na-assess mo na kung ano yung mga komplikasyon. Kasi alam naman na natin kung ikaw ay may sakit sa isang organ, damay-damay na lahat ng organ na meron ka. Unless mama-manage mo yan mabuti. Ayan, kasi may patient ako. Hindi, may patient si Doc. Patient ni Doc is madaming sakit, pero dahil na-manage niya mabuti, 83 years old na siya. Ayan, magaling. Next, practice atherosclerosis. So, dito, yung patient is may chest pain kapag siya ay umaakyat. And then, kapag siya ay nagpapahinga, nawawala naman yung pain. So, sinususpect ni nurse na, baka may coronary atherosclerosis to. Ano kaya yung physiology? Bakit ganon yung sintomas niya? Ayan, you can pause kung gusto mo ng sagutan, pero the answer is letter B. Kaya daw nahihirapan or sumasakit yung kanyang chest is dahil nga masikip na yung ugat sa puso niya. Kaya kapag nag-akyat siya, syempre kailangan niya ng more blood flow para magkaroon ng energy para makaakyat. Pero dahil nga may reduced blood flow ka, mas nahihirapan yung heart, lalo kapag kailangan niya pa mag-pump since aakyat ka nga. Yan. Number 2, nag-a-assess ka daw ng may peripheral artery disease or mayroong problema sa artery sa kamay at paa dahil siya ay may atherosclerosis. Ano yung makikita mong sintomas sa pasyente mo kapag in-examine mo yung patient mo? So, you can pause kung gusto mo sagutan. So, the answer is letter B, leg pain daw. Nagkakaroon ng pananakit ng paa kapag ikaw ay naglalakad. Yan, bakit? Kasi daw, yung artery sa legs mo is mababa yung blood flow. Yan, hindi siya nakaka-receive ng enough oxygen. So, yung rationale lang dito sa dalawa, tumataas kasi yung activity mo. Di ba kapag tumatakbo ka, tumataas yung heart rate? So, ibig sabihin, the more na mataas ang activity mo, the more na kailangan mag-work hard ni heart. However, nahihirapan nga siya dahil nga napakababa ng oxygen na nagfo-flow. Ayan. Then, ito, ano daw yung diet na dapat mong ibigay sa pasyente may atherosclerosis? So, yung diet na kailangan mo is, yan, ipapalitan ko po yung fried foods na kinakain ko with baked or grilled options. Yan. Gusto sana katatanungin kung mahilig ka ba sa baked or sa fried foods. Grilled options, ito inihaw. Yan. Eat more vegetables. Yan. Okay, we're done. Now, sa coronary artery disease naman. Dito sa CAD, meron pa ba akong audio? Hindi ko ma-check. Patay ako nito pag wala na palang voice. I cannot. Yan, coronary artery disease. Coronary sa heart, artery, a type of vein, and disease. Ibig sabihin, may sakit ka sa ugat mo sa puso. Ang nangyayari dito, yung ugat mo sa puso is nananaro, sumisikip, or nababarahan dahil may atherosclerosis. Yan, katulad din pala siya ng atherosclerosis. More on focus lang siya specifically sa heart. Yan. So, angina, shortness of breath, fatigue or weakness, gets mo na yan. Nagpapalpitate si heart kasi nag-irregular. Irregular yung iyong heart rate kasi nagtatry siya mag-compensate sa oxygen. Heart attack kapag sobrang build up na yung plaque or nagkaroon na ng clot kasi hindi ka na makapag-pump mabuti. Kasi bakit ba nagkakaroon ng blood clot? Anong nangyayari kasi, hindi ko alam kung nakakita ka na or nakanood ka na ng animal na pinapatay, like, ano ba to, chicken.
Yung chicken, yan, curious ako paano kayo pumatay ng chicken, pero sige, ako nasasagot for me. Wala naman akong kausap, ayan, chicken, sa amin is ginigilitan siya sa liig. Ngayon, yung dugo na papatak, bibilangan ko yan. Kapag yan binilangan ko ng 1 minuto, nag-harden na yan or tumitigas na. Kapag nasa lapag, ganon din sa loob ng katawan natin. Kapag si heart, ito ay may 4 na chamber. Pag si heart ay nagkikiver lang or hindi talaga niya effectively napapump yung blood palabas sa kanya, more on nag stay na walang activity yung blood. Kapag wala siyang activity, sasabihin niya, mamuo na nga ako. Mamuo siya. Tapos, sige, lalabas siya. Magkakaroon ngayon ng problem sa heart or sa ibang parte ng katawan. Ganun siya nagwo-work. Atherosclerosis, siya yung main cause. Yan. Dahil mataas ang kanyang bad cholesterol and trig, nag-smoke, may high blood, kaya may extra stress sa artery. Problema na nga yung artery mo, punong-puno na nga ng plaque. Tapos, sanay pa sa mataas na presyon yung ugat mo. So, mas kailangan mo mag-pump ng mas stronger para ma-push mo lalo yung blood dun sa naninigas na vessels. Diabetes and obesity. So, kapag daw ikaw is may ganyan, mas mataas yung risk mo na magkaroon ka ng plaque development or plaque. Sedentary. What do we mean by sedentary? Ito kasi lagi mo makikita. Sedentary means, para matandaan, pang tamad. Yan. Pwede ba yan? Pang tamad. Hindi, no? May nakaupo din naman na work from home. Ayan. So, basta yung mga nakaupo, na wala talaga activities like little to no activities or poor diet. Hindi ka poor, more on madami kang choices, kaya lang unhealthy, di ba? Sarap naman yun unhealthy. So, prevalence sa nangyayari daw dito, ang CAD is the leading cause of the death worldwide. Yan. So, super 200 million ang namatay na dahil sa coronary artery disease because hindi ko na ipapaliwanag, gets mo na why. Dietary changes for CAD. Reduce saturated and trans fat. Ito yung ayaw natin na, ano ba to? Yung ayaw mo na type ng margarine na nabibili sa palengke. Pero kasi may margarine na nakalagay, good for the heart, nakalagay. Saan yun? Yung 0% trans fat. Depende daw kasi sa margarine. May question na ganyan sa assignment mo. Eat high fiber foods kasi daw, ano nga ulit yun, baba ang cholesterol. Limit added sugar and processed carbohydrates, choose lean proteins like fish, chicken, or plant-based. When we say lean, ano yung pinagkaiba sa iba't protein? Sila yung mga more on pure meat. Next, follow a hard, healthy diet like DASH or Mediterranean diet. You can search it na lang. So dito, anong lifestyle daw ang mas mataas yung risk na magkaroon ka ng CAD or coronary artery disease? It is the diet high in saturated fat and cholesterol. Dito naman, ano daw yung sinabi ni patient na nagsasabi na siya ay naintindihan niya yung sakit na CAD? So, yung sagot dyan is, I will eat more red meat, avoid fried, and include more vegetable. Only eat fruit juice, skip breakfast. So, nasagotan mo na yan, I'm sure. Yan, letter B. Next is the non-alcoholic fatty liver disease. Ano ito? When we say non-alcoholic, hindi galing sa pag-iinom ng pasyente. Fatty, mataba ang iyong liver. So, mostly, ang alam natin sa mga liver disease is, inom ng inom yan. Nagda-drugs yan or nasobrahan yan sa inom ng meds niya, ng antibiotic, nasira na yung liver. Yan. Pero ang focus is, hindi siya dahil sa paglalasing or pag-iinom. So ano to, kung saan daw madaming fat or taba ang nagbi-build up sa liver na hindi naman umiinom ng alcohol. So ano itsura niyan? Tingnan natin ang, sige, fatty liver. Lagay natin. Fatty liver disease. Ay, napakatagal.
Ayan, you can post na lang, tapos search mo na lang, fatty liver. Makikita mo dun is kung ito yung liver mo, ano ba itsura ng liver? Ganyan. Ayan, o. Ang liver mo, yan. Tapos ang kulay niya is more on dilaw. Yan. Di ba, ma-brownish siya na madilaw. Tingnan natin brown. Ayan, ganyan yung kulay niya. Yan, totally. Sabihin madaming taba. And sinabi nga, may nakausap ako na doktor, ang sabi niya is, normal lang sa tao na nagkakaroon ng fatty liver. Kaya lang, pag super dami na, doon nagkakaroon ng sintomas. Kaya masakit yung tiyan. Ayan, kapag sobra na, yun, symptoms and why they happen. So, ito daw is silent din kapag early stage ka pa lang. Yan, tulad ng sabi ko. So, hindi mo nararamdaman yung sintomas until yung liver mo is hindi na makaget over, hindi niya na nakayanan, namaga na siya totally or na-damage na. 'Di ba si liver ang isa, hindi ko alam kung meron pa. Si liver ay kaya niya mag-regenerate. Ibig sabihin, kapag ang liver ko ay tinanggalan ko, pwedeng si liver magbubuo, 'di ba? Ganyan siya ulit. Ganyan siya ulit. Ayan, kinorotan mo na eh. After ilang months, mabubuo ulit siya. Ganyan siya. Kaya lang, yung pinaka-role niya is kailangan meron siyang time para mag-heal. However, dito, kaya siya nagkakaroon ng inflamed or damage, probably wala siyang time para mag-heal. Or, heal siya ng heal, ng heal, ng heal, pero, ayan, ayaw na niya. Sumuko na siya, ganun. Fatigue or weakness, dahil super taas ng fat mo and inflame yung liver mo, naapektuhan na yung metabolism mo. Kasi si liver, di ba, ang may function for the metabolism. So, kung hindi mo naman metabolize, natatandaan mo, si liver ang isa sa nagbibigay ng sugar kapag wala kang makuhang sugar sa carbs. Siya din ang naglalabas ng cholesterol, siya ang naglalabas ng, ano pa ba nilalabas niya? Siya yung nag-filter ng blood, and siya din yung lalabas ng albumin. Albumin is a kind of protein na kailangan na humihila doon sa fluid papasok sa ugat. Kung wala kang albumin, magkakaroon ka ng edema or nasa labas yung iyong fluid. Ganon, nagkakaroon ka ng weakness. Mid-right upper quadrant. When we say right upper quadrant, ito ang quadrant. Diba dito ang right? So, ito ang right upper quadrant. Kapag dyan nakahawak ang pasyente mo, ang organ na nandyan is the liver. Masakit yan kasi, yan, enlarge siya. Jaundice, alam mo na, pag may jaundice, may sakit ka sa liver, nagkakaroon ka ng jaundice. Swelling in abdomen or legs, edema. Kaya nga nagsiswell. Kasi nga, si liver is ang nagpa-process ng albumin or a protein na nanghihila para sa, kumbaga, ito yung ugat. Ngayon, kapag may albumin ka, ito yung mga tubig. Nagkakos yan ng edema or manas. Kapag ikaw is may albumin, hihilahin niya yan papunta dito. Mawawala yung manas mo. However, kung wala kang albumin, hindi nasa labas lahat yan. Causing swelling. Yan. Kapag naman, super swelling mo na hanggang muka, mula ulo hanggang paa, may edema na, nang tawag dun? So, yung tawag dun is anasarca. Pwede mo siyang i-search para makita mo yung itsura. Magugulat ka talaga. Ayan. Ang pangit kasi nila. Sana wala nang taong maging ganyan. Easy bruising. Bakit? Kasi daw, si liver, ang focus niya din is the clotting factors. Kasi clotting factors ang para mamuo or hindi ka basta-basta magkaroon ng pasa. Ang bruising kasi is nagdudugo, 'di ba? Yung inner mo na nakikita sa skin, may pagdudugo yan, bleeding. Kumbaga, petechiae siya, kung natatandaan mo pa. Petechiae, you can search it then. So, nagkakaroon ng petechiae or pagdudugo kasi nga kulang ka dito sa clotting factors. Yan, nagigets? So, cause risk factors kapag daw ikaw is mataba. So, ang non-alcoholic fatty liver disease, ang factor mo is isa kang mataba na may type 2 diabetes, dyslipidemia, ang taas ng triglyceride mo or cholesterol,
kaya tumataas ang fat sa liver. Poor diet, lahat ng diet mo more on madaming sugar and saturated. Sedentary, na bumabagal yung metabolism mo, hindi ka naglalakad, and lahi, makalahi. So, dito nakaka-apekto siya sa 25% ng global population. Imagine, buong mundo na yan. Lalagay mo 1/4 or 25%. Ibig sabihin, kung isang buong mundo may billion people, edi 0.25 billion. Oh, merong ganyan. That is why, consider the most common liver disease worldwide. Dietary management, magbaba ka ng weight. Oh, ano na gagawin? Exercise, balanced diet, limit sugar, especially yung mga fructose and sweetened beverages, saturated like margarine, processed foods like canned foods, increase fiber, kasi papababa ang kanyang LDL. Encourage physical activity, yan. Regular exercise improve insulin sensitivity. So, dito daw, kapag ikaw is nag-exercise, mas natatanggap ni cell si insulin. Parang sinasabi ni cell na, nag-exercise kami. Kailangan ko ng energy. Papasukin ko nga si insulin. Kaya, ang mga DM, tulad mo, na nakukuha sa exercise, sa healthy, balanced diet, yan. Avoid alcohol, even small amounts, para hindi na ma-stress si liver. Sa kanya kasi talaga papasok lahat yan. Ang pasyente mo daw ay asymptomatic. So, dito pinapacheck yan. Ano ngayon yung papacheck dyan, nakikita dyan? AST and ALT. Ewan ko kung nagpapacheck ka na yan or sa, sa pasyente mo. Focus on lifestyle modification, education, diet, exercise, weight control, o nagpa-progress na ba yung sakit mo sa NASH or cirrhosis na kailangan ng medical management. Ayan, ito pala itsura. Ayan. Non-alcoholic fatty liver, cirrhosis of the liver. Mali, parang may mali. Ito. Ito si healthy liver. Ito si non-alcoholic fatty liver, and then ito si cirrhosis. Si cirrhosis mukhang no? Mukhang inihaw. Oo, hindi ko alam kung kumakain ka niyan. Yan, inihaw. So, si patient na may non-alcoholic fatty liver disease, tinanong kanya, ay nurse, ano ba yung dapat kong kainin? Ano ba yung dapat kong baguhin? Ano yung makikita mo dyan? Anong choice dyan na nagsasabi na, naiintindihan na ng pasyente ko? So, drink more fruit juice ba? Avoid sugary drinks? Eat more vegetable? Eat high-fat snack? Or strict liquid diet? So, the answer is, letter B. So, next, gallstone. Pause ko muna. Baka mamaya wala na akong audio.